Umakyat na sa 34 ang patay sa pagkahulog sa bangin ng isang bus sa Caranglan, Nueva Ecija habang patuloy namang ginagamot ang 43 sugatan. Hanggang ngayon naman, wala pa rin daw natatanggap na ayuda mula sa Leo Maric Bus Company ang mga biktima. Live mula sa Bambang, Nueva Vizcaya, may report si Von Aquino. Von. Yes, Kara, nakausap nga natin ang isa sa mga driver ng Leo Maric Trans. Siya yung dapat daw nakarelyebo nung driver na naaksidenteng bus. At ayon sa kanya, naka-day off daw siya nung araw na yon, kaya't hindi siya nakasama sa biyahe. Head injury, bali sa katawan at mga galos sa mukha ang tinamo ng mga biktima sa aksidente sa Caranglan, Nueva Ecija noong Martes. Sa Veterans Regional Hospital sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, 28 biktima pa ang nakakonfine. 5 ang kritikal. Si Benito Maccion may brain injury, may fracture sa panga kaya't kailangan suportahan ang kanyang paghinga. Dinadasal na lang na mabuhay. Nagpapasalamat ba ako kay Apo Diyos. Ang isang batang edad 7, maga ang mukha dahil sa dami ng facial fracture, magari ng utak. Ang 5 buwang gulang na sanggol na si John Melvin Llamas, nagtamo lang ng sugat sa noo at bali sa kanyang binti. Pero namatay ang kanyang ina at tiyahin. Dito sa hospital, hospital care lang may bigay namin. Pero yung pag-uwi ng bata, yung gatas, edukasyon, siguro may mag-sponsor. Ang batang si Gialyn Andrade na nag-viral sa Facebook, nahanap na ng kanyang lola. Nasawi rin sa aksidente ang kanyang ina, tiyahin at kapatid na mag-iisang taong gulang pa lamang. Nagpapasalamat din ako sa kanila dahil pinost nila yung picture ng apo ko at nakatulong din ng malaki at nalaman namin na buhay siya. Karamihan sa mga biktimang nakakonfine sa VRH, mga magkakaanak. Ang pamilya Fernandez nakaligtas sa aksidente kabilang na ang kanilang 8 taong gulang na anak. Ang kanilang padre de pamilya nakatalon daw bago bumulusok sa bangin ng bus. Kinakadyot-kadyot niya po pero hindi na po umaandar po. Tapos nung may nagsasabi na pong ibang kanya na sa bundok at mabagal pa lang po yung takbo namin. Hindi po siya nakikinig po. Punong-puno po yung bus. Marami pong nakatayo sa kwan po, sa may gitna. Naiyak po ako pag naiisip ko. Hindi ko po alam kung paano kami nabuhay ng anak ko. Sa ngayon ay wala pa raw natatanggap na tulong ang mga biktima mula sa Leo Maric Trans, pero tiniyak na ang Veterans Regional Hospital na walang babayaran ng mga biktima sa kanilang pagpapagamot. Ang nasawing konduktor ng Leo Maric Bus na si Cesar Perang nakaburol na. Ang kapatid ng si Carlos ang karelyebo raw sana ng nasawiring driver na si Rolando Mangawang. Pero ayon kay Carlos, pupunta kami ng resort yung mga anak ko nung Martes na yun, umaga. Aksidente po yun, walang kagustuhan nangyari yun. Kung nandun ako, baka isa din akong patay. Wala rin daw sira ang bus na ilang taon na niyang minamaneho. Air brake ang preno yun, madam. 8 holes, malalaki ang brake drum. Ano sa tingin niyo naging problema ng bus? Iwan ko lang kung anong nangyari. Sa ordinaryong araw, 15 hanggang 20 lang daw ang isinasakay nila pasahero. 8 oras din daw sila kung magpalitan sa pagmamaneho, taliwas sa 6 na oras na itinakda ng LTFRB. Kung hindi sasampo yung kasama kong driver, siyempre walang driver, di-streetin ko. Ilang oras ko hindi nabiyahe? Yun nga, 16 hours na tatakbuhin na, pati traffic na yun. Basta doon nakarating na kami, kung 6 hours niyang tinakbo, basta doon sa Lucena na kami magpapalit. Kara, ayon sa Nueva Ecija PNP, nasa 4 na po pa yung mga biktima na nagpapagaling pa sa ospital, habang 4 pa na biktima yung nasa morgue at hindi pa na-identify. Kara? Von, bakit natatagalang magbigay ng ayuda itong Leo Maric Bus Company dyan sa mga biktima? Ang tumutulong ngayon doon sa mga biktima, yung provincial government pa. Kara, sa ngayon ay hindi pa natin nakukuha yung pahayag ng operator nitong Leo Maric Trans, kaya't hindi rin natin masabi kung bakit natatagalan. Pero ang tama ka, ang tumutulong lang ngayon doon sa mga biktima yung provincial government, lalong-lalo na yung mga nagpapagamot sa ospital. At tinutulungan din naman nila yung mga namatayan. Katulad kanina, Kara, meron tayong nakitang representative ng provincial government doon sa isa sa mga punerarya na ating pinuntahan. Kara? May balak ba
may plano ba itong mga biktima na magsampa ng kaso laban dito sa Leo Maric Trans? Yes, Kara, nung tinanong natin yung ating mga nakapanayam na biktima, may plano naman daw sila na ipursige talaga itong kaso para nga daw mapapanagot yung operator nitong Leo Maric Trans. Pero sa ngayon kasi Kara ay hindi pa nila hindi pa sila makapagbigay ng mga statement lahat sa pulis dahil nga nagpapagaling pa yung iba. Yung iba ay talagang nakakaramdam pa ng matinding trauma. Kara? May update na ba doon sa investigasyon, na inspeksyon na ba ng LTFRB yung mismong bus? Kahapon kasi hindi pa nila ito nagawa dahil peligroso raw yung lupang pinagbagsakan itong bus na ito. Kara, ayon dun sa Nueva Ecija PNP ay nakuha naman na daw ng LTFRB yung chassis number ng bus. Yun nga lang ay hindi pa nila talaga ma-retrieve yung mismong makina dahil kakailanganin pa raw talaga ng equipment bago ito makuha. Kara? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.